Again, hello Sir Jerome. How are you today? I hope you're doing well, Sir Jerome. Hello sir. Am I audible? Yes, sir, you are. Ayun, thank Loud and you. clear. Ayan. Okay, sir. So I'm again, fine naman, I'm fine naman. yes, sir. So with the same set of questions, I know. So ano na siya. So we have another questions for you, sir. So again, this is our study. Ayan. So here are our interview questions for the first set of questions. Ayan. Okay. Question number one. How did you establish expectations on classroom behaviors of the students? Again, how did you establish expectation on classroom behaviors of the students? Good morning sir. Is this recorded, may I ask? Recorded po ba 'to? So, Yes po, sir. ayun. So, parang I think wala naman tayong magiging problema if magkaroon tayo ng interruption. So, to answer the question, how did you establish expectation on classroom behaviors of the students? First of all, um, during my ex during my previous experience in my class, naggagawa talaga ako ng rules. Nag-e-establish na kaagad ako ng rules and guidelines kung ano yung mga ayaw ko, ano yung mga gusto kong gawin nila. I remember nung na-deploy ako sa CCBHS. At first, pinaorient talaga ako sa mga bata. And sa orientation na yon, included na dun yung classroom rules and my guidelines. Like, ano nga ba yung mga gagawin ko all throughout the second quarter, and ano yung mga magiging expectation nila sa akin. Like, magiging katulad ba ako nung teacher nila na city ko, or magkakaroon ako ng sarili kong rules. Isa classroom rules ko naman po, I made it into a mnemonic device, no, for it to be easily remembered by the students. And ano siya, what do you call this? Star siya, acronym siya na STAR. Kumbaga sa STAR na yon, madali na siyang matandaan ng mga bata, especially sa grade level nila. And mas ano sila, every session namin, pinapa-recite ko sa kanila yon. So ayun, yun yung ina-establish ko sa kanila. And also, sinabi ko rin sa kanila na magkakaroon rin kami ng reward system, na totoo lang, ang dami kong utang sa kanila. But anyway, ayun, nagkaroon na kami ng reward system and yung classroom rules, and ano yung mga kailangan ko or kailangan nilang gawin para sa akin. Something like that po. Okay, sir. Thank you for that answer of yours. So let's move forward sa ating next question. How do you build a positive environment inside the classroom and why is it important? Again, how do you build a positive environment inside the classroom and why is it important? Oh, inside the classroom. Actually, at first talaga nagbi-build talaga ako ng rapport with them. Like, hindi talaga ako basta atake lang na, "Oh, ito yung gagawin natin, ganito, ganyan." Nagbi-build muna ako ng rapport sa kanya, nakikipagkuwentuhan muna ako sa kanila, like, kamusta ba sila? Like, ano nangyari sa buhay nila kahapon o kaninang umaga, gano'n. Pagka nagbi-build muna ako ng rapport bago ko sila atakihin, hindi naman totally atake, but yung parang tanungin o i-prepare sila sa lesson ko. And also, I think using relevant, what do you call this, relevant topic na makaka-relate sa mga experiences nila. Like, yung mga topic na about, let's say, sa Roblox, yung alam niyo yung sir, yung ano, what do you call this, mga trends na alam ko makaka-relate sila. I try to fit in with that para at least hindi kami magmukhang formal lang na nagko-comply lang kami sa discussion, but at least nagko-connect ako mismo sa bata. I think that's it, sir. Building rapport and what do you call this? Yes, sir. Using relevant experiences to my discussion. Okay, sir. Yes. So we got that, sir. For our next question,
During your teaching sessions, how did you manage? Sorry for the background Sure, noise. sure. Sorry, sir. So again, let's try again. Wait a sec. Okay, sir. Go na talaga. During your Sure, teaching sir. sessions, how did you manage the behaviors of the students and still be able to manage your time wisely? Again, during your teaching sessions, how did you manage the behaviors of the students and still be able to manage your time wisely? Okay. So ayun, before ko sagutin yun, before ko sagutin question na 'to, siguro ano sir ano, so sorry kung mabilis ako magsalita, and if meron kayong question, like follow-up question, go lang, I'm free with that. So to answer this question during your teaching session, blah, 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 I think, um, reminding them my rules and instructions, and para maging consistent lang, and mabilis nilang masundan yung sinusunod nilang instruction. Kasi alam mo yun, yung parang pagiging simple lang. Actually, ito yung sinasabi sa akin ng city ko lagi, eh, 'no, simple lang dapat yung ginagawa mo lagi. Simple but consistent. Kasi kung simple lang 'yan, madali lang 'yan masusundan ng mga bata. And also, yung instruction mo dapat consistent 'yan, hindi ka pabago-bago. Kung may nasundan na kayo na, for example, may nasundan na kayo na na i what they call this, rubrics. Dapat consistent ka dun sa rubrics na yun. Like, kung nagamit niyo na yun sa isang performance task, yun na din gagamitin mo sa susunod para hindi ka na explain pa. And with that, nama-manage mo ng maayos yung time mo. Like for example, sasabihin mo na lang sa mga bata is that, okay, as we always do, as we always have, we have this rubrics. So you already know about this. So follow this rubrics. So with that, parang hindi ka naabutin ng 1 minute to explain the rubrics. So mama-manage mo na kagad yung time. And also sa rules naman, reminding them the rules. Actually, nahirapan din ako talaga diyan. Kaya remind lang ako na remind sa kanila kasi nga hindi ko talaga ma-manage sila sa sobrang dami. Like, kakasaway ko lang dito sa group 1, dito na naman sa group 2 maingay. 'Pag nakasaway ko naman group 2, maingay na naman yung group 1, group 4, group 5, gano'n na naman yung nangyayari. So, ang nangyayari sa'kin, sir, is that consistently ko silang remind na rules. Like, before you proceed to your respective area, bring this material, so hindi na kayo babalik sa mga upuan ninyo. Parang gano'n lang sir, parang remind lang ako na remind, and also consistent lang talaga yung kailangan. And also dun sa ano naman, sa time management, ay again consistent. Kasi kapag naging consistent ka, alam na ng bata kung anong ginagawa mo. Like ganito pala yung gagawin na instruction. So ayun na lang, yun na kaagad. You don't need to explain them further. You don't need to explain them thorough about the instruction or the rubrics that you're going to present to them because they already know. So ayun sir. So consistent, dapat meron ka ng established na rules and instructions. But depende siguro if you're going to have differentiated instruction, like hindi ka naman lagi performance task diyan. May mga quiz diyan. Like true or false ka, multiple choice, but make it simple. Make it simple, but what do you call this? Yun na rin yung ginagawa mo. Like yun yung question mo, objective type, subjective type, yun lang, consistent. Okay, sir. Thank you. For our next question, what are your ways in sustaining or eliminating behaviors of students during class? Oh, during class. Actually, at first nahirapan talaga ako dito kung paano ko sila didisiplinahin all at once. Kasi I remember na meron kasing parang subject kami before or course before sa college na kailangan namin parang magbigay ng scenario and also to resolve that then. But ang ginagawa ko talaga dito is kapag meron ako napansin na ayaw ko sa ginagawa nila, sinasabi ko 'yun generally. Hindi ko
hindi ko ni-specify yun sa isang tao. Meron lang ako ini-specify sa isang tao dahil late siya. Kumbaga parang napansin ko sa batang 'to, parang 3 to 4 times na siyang late, like 15 minutes na siyang late. So kinausap ko siya privately. But yung mga instance naman na like mga ginagawa naman ng mga bata, like lagi-lagi, and I think dapat yun malimit. Kinakausap ko sila generally. Like, "Oy, ayoko ng ganito, ganyan. Ayoko ng maingay kapag pupunta sa ganitong group. Ayoko ng magsasalita. Gusto ko lahat tumulong. Kung sasabihin, what do you call this? Kung sa tingin ng mga leaders is hindi tumutulong yung mga members nila, then wag lista. Pangkalahatan yun. Kumbaga wala ako specify na pangalan because they already know themselves na eh. So kung alam nilang maling ginagawa nila, they will comply. If they don't, then you should proceed to the set B, which is talking them privately, but not calling them out in front of the class. Siguro kapag tapos na yung session mo, kakausapin mo sila, "Nak, labas nga muna tayo." Kausapin mo yon, then deal with it. I remember, there was this student in my session na parang about kasi yung topic namin is about family. And ayun, instead na kausapin ko siya, in general, like papatayuin ko siya in front of the class, sinabi ko na lang sa bata na go ano tayo, labas na lang muna tayo, then let's talk with it. Kasi I know it's private, and something that hindi dapat natin dini-disclose sa marami. So ayun. So 'pag magdidisiplina ako, and I think hindi naman siya, I think ginagawa naman siya ng marami, generally siya dini-discuss kapag sa tingin ko isa't isa lang yung student na gumagawa ng ng what do you call this, bad behavior na yun, kinakausap ko siya privately, but hindi ko siya tinatawag in front of them class. Tinatawag ko siya like, what do you call this, pasimple ko siyang tinatawag, "Nak, labas tayo." Gano'n. Gano'n lang po. Okay, sir. Thank you for that. So yun nga po. So, evident naman, sir, yung mga classroom management natin since, nga po, naging part kayo, sir, or naging part tayo ng Tarabasa, sir, right? Tama ba, sir? For Yeah. almost consecutive years ba, sir? Ano ko lang sir, 2 years lang ako. Hindi ako sumali nung una. Akala ko kasi hindi totoo eh. Okay, sir. So, evident naman, sir, yung mga experiences based sa Tarabasa natin. Okay, next set of questions for our next one. Ayan. What challenges did you face in establishing and enforcing classroom rules during your Tarabasa tutoring sessions? What challenges did you face in establishing and enforcing classroom rules? I think sir, since nung nagtarabasa ako, wala pa talaga ako experience nun. Like wala pa talaga ako experience nun sa totoong realidad ng classroom. So, yung pag-establish ko ng classroom rules, hindi talaga siya consistent. Parang ang nangyari is that diniscuss ko lang siya on the first day. Then after nun, proceed na kami sa topic. Ano yon, yung what I call the succeeding days na yon, hindi ko na dinidiscuss yung classroom rules. So I think that's one of my lapses as a teacher as a tutor rather, na hindi ako naging consistent when it comes to classroom rules. And sa tingin ko kaya lang naman siguro ako hindi naging consistent with that kasi time consuming siya. And instead na alam mo yun yung parang, oh, ganito yung classroom rules natin, parang kakain lang ng kakain lang siya ng oras mo. So instead na mag-focus ka sa mga bata about their skills, 'di ba? Dun na lang talaga ako nagfo-focus sa mga bata. So, I think naging lapses ko yung sa classroom rules. Naging mabait ako masyado sa mga bata. Hindi ko sila nire-remind na okay, kapag tapos natin mag-pray, umupo na lahat, maglilinis tayo kapag uuwi. Gano'n, hindi ako naging consistent with that. But when when I become rather, PST o pre-service teacher, naging consistent na ako sa classroom rule. That's why I made my classroom rules as a mnemonic para mabilis ng bata matandaan, and also mabilis ko rin siya matatandaan. Like
yung STAR na acronym na yan, until now, kabisadong-kabisado ko yan and also yung mga bata rin. Kaya madali na lang siya i-remind sa mga bata. Ngayon, I mean yung sa mga hinahawakan ko ngayon nasa practicum ako. Meanwhile, nung nagtarabasa ako, wala lang. Hindi ako naging consistent diyan. Parang ano lang ako diyan eh, like, what I call this, eme-eme lang ako ng classroom rules diyan, may pa-skill lang. Nag-focus lang ako sa iko-comply ko, like mako-conduct kong assessment sa bata. Although hindi naman ako, what I call this, hindi naman ako masyadong naging maluwag para sa kanila. But I think hindi ko lang talaga na-disclose ng maayos and nakulangan lang ako sa pagiging consistent nung nagtarabasa ako. Yun lang. Alright, sir. Thank you. Okay. Napaka loaded ng sagot, sir, which is thank you for that. Our next question. What learner behaviors were most difficult to manage during the program? Yung Tarabasa yun, sir, ano yung pinaka mahirap na i-manage during the Tarabasa program and how did you handle them? Okay. I think, siguro aside sa pagiging makulit ng bata, as we all know kapag yung bata pinagalitan mo, hindi mo kaagad yan mapapasunod, eh. Alam mo yun, yung parang meron ka pa ring, iniisip na magsusumbong din sa magulang, 'di ba? Kailangan mo siya i-deal ng maayos. So, I think aside dun sa pagiging makulit is yung pagiging reticent nila. When you say reticent is parang unparticipative nila, ano sila parang may short, what they call it, yung short attention span sa dinidiscuss mo. Kaya kapag nagdi-discuss ka or nagpapabasa ka sa mga bata, na ano sila, parang nadi-distract kaagad sila. Kapag nadi-distract sila, gano'n din yung mga kaklase nila, tumitingin sa kanila. So, parang nakakaapekto na, domino effect nga kumbaga. So, ayun, makulit, nagiging reticent, ayun yung nagiging problema ko. Kaya ang ginagawa ko lagi, hindi nawawala yung motivation ko. Like yung motivation ko, napapasayawin ko sila to the point na ilang oras ko ba sila pinapasayaw. Hindi naman sa ano, 10 minutes, something like that. Nag-aaram-sam-sam kami, ano yun, yung bahay kubo, yung ABCD, to the point na pinapagod ko na kagad sila para kapag nag-proceed na kami sa discussion or pabasa, hindi na sila galaw ng galaw. And also, kapag gumagamit naman ako na example, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nire-relate ko sa kung ano yung alam nila. Kagaya nung ginawa ko nung previous Tarabasa, ginamit ko sa example ko yung mga, what I call this? Yung mga brain rot na ano, na characters, even though hindi ko talaga sila alam, pinilit ko talagang i-apply yun or integrate yun sa example ko para makarelate sila. And successfully, fortunately, nagawa ko naman yun ng maayos. Tuwang-tuwa pa nga yung mga bata. So ayun lang, parang kailangan mo lang maging connected sa mga bata. If napi-feel mong reticent sila or makulit talaga, kailangan mo mag-isip ng napakaraming bagay. Kumbaga, kapag sa tingin mo nawawala yung attention nila sa discussion mo or sa pinapabasa mo, tanungin mo sila. Tanungin mo sila other in other question na makaka-relate sila. Like, kumain ka na ba? Ano ba kinain mo kaninang umaga? Apple, habok, o anong ano? Ano favorite mong pagkain? Kumbaga papaikot-ikutin mo lang sila to the point na, I mean, to the point, hanggang makuha mo yung attention ulit nila. Kasi sa Tarabasa, pagiging tutor, hindi ka naman lagi nagko-comply kung ano yung sinusulat mo sa AR mo eh. Like, what they call this, sa objective mo eh. Kumbaga, everything that happened there is what they call this, ah, ano ba yung tamang term? Yung impromptu. Kumbaga wala kang pinaplano, punta ka dun, di-deal mo, papabasa mo yung mga bata, one-on-one kayo, bahala ka kung gusto mong wag one-on-one or hindi. Well, it's up to you na. Wala kang definite na gagawin. It's up to you paano mo siya i-de-deal. So ganun yung pagkinaibahan niya as a tutor and as a pre-service teacher. So ayun lang, wala naman siyang ano, yun lang talaga yung pinahirapan ko, makulit, reticent, and
short attention span. Yan, I think yan, tatlo na yan. All right, sir. Thank you. Thank you for that wonderful answer. Wow. Okay, for our next question. Ay, sorry. Uy, sir, Alright. pwede kayo mag-follow up question, ah. Sige lang, sir. Almost na ano mo naman na-elaborate mo na siya. Yeah. Okay. Feel ko Next. nga maulit lang yung ano ko eh, sagot ko eh. Yes, sir. During your internship, what new or different challenges did you encounter in managing learner behavior? Hmm. Okay, okay. I think ano naman Ayan, na sir, 'to. parang relate ba may experience ka sa Tarabasa, Yeah. sir? Now, i-relate mo siya, sir, during your internship. O, Yes, ano sir. yung mga Yes, sir. bagong challenges, something. Noted. Go, sir. Noted, sir. Noted. I think, um, I think the most obvious answer is this, yung ano eh, sa dami ng estudyante na meron tayo sa CCBHS. Kasi nung sa Tarabasa natin, sa 10, 5 lang yan, hinahawakan mo. But at CCBHS, sumawak ka na kagad na napakarami. So, yung behavior nila, diverse talaga. Diverse talaga literally. Ang daming iba-iba yung iba-iba yung pinapakita sa yung attitude, something like that. Sa Tarabasa, para iko-compare mo siya sa unang araw, napakabait ng mga bata, tahimik yan, susunod yan kaagad sa'yo. But nung nag-practicum ako, alam mo yun yung parang first day mo, may nagme-make face kaagad sa'yo. Nagme-make face, like how are you going to deal with that? 'Di ba? First day mo may nagme-make face kaagad sa'yo, like nagdidila-dila. How are you going to deal with that as a PST? So parang ang daming pagbabago, and yun yung mga nakikita kong challenges. Kasi sa Tarabasa, hawak mo yung mga bata eh. Hawak na hawak mo. Like, madali mo silang takutin. Like, madali mo silang takutin. Sasabihin mo lang, oh, susumbong kita dito sa mama mo, oh, tahimik ka dyan. Parang something like that. Napakasimple lang, yun ang gagawin mo. But, nung nag-practicum ako, hindi mo makagawa yun eh. Tatawanan ka pa nga nila kapag ginawa mo yun eh. So, kailangan mong maging, what they call this, somehow, hindi attach sa mga bata. Kailangan mo maging professional kapag dine-deal mo sila. Gano'n yung kinaibahan ng pagiging tutor and as a PST. Sa tutor, magiging attach ka para makuha mo yung loob ng mga bata. Kasi nga gano'n naman talaga, mga bata yan. Kailangan mo kunin yung loob. But nung practicum, kailangan maging professional. Hindi mo kailangan ma-attach sa mga bata. Kung ano yung mga behavior nila, subayin mo. Magaganon, saway ka lang ng saway. But siyempre yung pagsaway mo, akma mo yun professionally. Like hindi ka lang basta magsasawa, "Oh, bakit ang tayo ka ng tayo?" Hindi gano'n. 'Di ba kailangan may maayos ka, meron kang what they call this, establish na, pinanghahawakan or let's say image sa mga bata. Kasi once na na mag-deviate ka sa unang impression nila, mawawala na yon. It's like parang binasag na salamin, 'di mo na mababalik. Parang kailangan mo lang talaga i-maintain yung image mo as a teacher, maging consistent ka dun, then yun. Kasi dun sa Tarabasa, ano ka eh, parang flexible ka talaga eh, flexible to the point na nagbago-bago yung ugali mo, nagbabago-bago yung mood mo, 'di ba? Kasi nga parang second ano eh, second parents na ng mga bata. Kailangan mo silang kunin sa leeg. Hindi, I mean not literally ha. Kunin mo sila to the point na mapapasunod mo sila, gano'n. But to compare it naman ng practicum, 'di ba? Hindi mo kaagad sila magkukuha ng gano'n. Kailangan gradually maintain mo yung image mo and sawayin mo sila professionally. Yung to the point na titignan ka nila as their own teacher. All right, sir. Thank you. Okay po. So, let's move on for the next question. How did how did maintaining classroom routines differ between your Tarabasa experience and your internship? Okay, I think I already touched this question earlier. So ayun lang, when it comes sa classroom routine sa Tarabasa, hindi ako consistent kasi, like wala akong definite.
definite na rules na pinapagawa sila. Ang ginagawa ko lang sa routines namin sa preliminaries is that dasal, motivation, discussion, gano'n lang. Wala ng ano ayun may ano pa pala, ang kamustahan, dasal, cleanliness, kamustahan, then ano pa ba? Ayun, kamustahan, yun lang yung pinapagawa ko. While nung nag-intern ako, hindi mo magagawa yun lagi-lagi. So, hindi mo siya magagawa like magpe-pray na naman, kaka-pray mo lang kanina, kukuha lang yun ng time sa'yo. So, sa Tarabasa hindi ako masyado naging consistent when it comes to classroom rules. Sa internship naman, nawawala yung prayer ko, pero hindi nawawala yung pagpapaalala ko ng classroom rules. Nandun lagi yun. That's why pinapa-recite ko talaga yung stars sa kanila, like lagi. I mean, siguro nalilito ka, ano ba yung star na yun, ano yung meaning ng acronym na star na yun. Ang meaning kasi nun is sit quietly, track the speaker, ask if you have any question, respect everyone. No, simple lang yun, 4 lang yun, madali lang tandaan. So, pinapa-recite ko sa kanila yun. Ulit-ulit ko yun everyday. Like sa 5 kong section pinapa-recite ko yun. Okey lang ma-skip namin yung prayer, okey lang yung ma-skip namin yung kamustahan basta hindi namin malilimutan yung classroom rules. Ayun yung kinaibahan. Tarabasa, hindi ako naging consistent sa classroom rules ko, yung pagpapaalala ko sa kanila, kaya nagkagulo kami, like naging chaotic yung nangyari sa classroom ko nun. So ngayon nung nag-internship ako, naging consistent ako sa classroom rules ko and fortunately naging maayos naman, alam nila kung anong ginagawa nila. Kasi nga, easy to remember, star. O anong gagawin mo sa classroom ko? Be a star. Yun lang. Alright, sir. Okay. Wow, sir, okay. No? So, napaka-ano niya, no? Detailed, which is good po. Next question. Despite your Tarabasa experience, what aspects of classroom management still remain challenging for you now? Again, despite of your Tarabasa, what aspect of classroom management still remain a challenging for you now? Okay. What challenging? I think I mean, hindi naman siguro natin mawawala yung ano, pinaka-challenging talaga ng classroom management is yung sa rules. Kasi sa rules kasi kailangan maging petty diyan, eh. Like hindi mo dapat maiwanan 'yan. Like kapag may classroom rules ka, kailangan lagi-lagi nandiyan. Kasi yung classroom rules na 'yan, 'yan yung what do you call this, magko-condition sa buong section, sa buong class mo. Kasi kapag, once na hindi mo ma-impose yung rules mo sa kanila, magkakagulo, maapektuhan yung lesson proper mo, maapektuhan yung turo mo sa kanila. Kaya kailangan classroom rules lang talaga ang pinaka pino-point out mo lagi kapag nagtuturo ka. And also, yung instruction, 'di ba, hindi ka dapat maging komplikado 'pag magsasabi ka ng instruction. Hindi ka lagi pabago-bago. I mean, hindi ka dapat indecisive when it comes sa pagbibigay ng instruction. "Ay, parang hindi naman effective 'to, bago na lang ng ganyan." Kapag sa tingin mo effective na yung ano mo, yung instruction mo, mag-stay ka sa gano'n. Kasi nga, first of all, 45 minutes is not enough. Tinanong ko yung city ko about dun, naniniwala siya na 45 minutes talaga is not enough. Kaya naiintindihan niya ako kapag sumosobra talaga ako sa oras ko and hindi kami umaabot dun sa groupings or let's say sa performance task namin sa isang araw. Kaya ang sinasabi niya na lang sa'kin, dapat magkaroon na lang ako ng instruction. Like kung yung consistent na instruction na kapag sinabi ko yung isang bagay, alam na nilang gagawin nila. Kumbaga sa bagay na yon, alam natin na sabihin natin male-less time tayo ng 3 minutes. 3 minutes is ano, malaking bagay na 'yun. Malaking bagay na 'yun sa 45 minutes. Kasi
yung 3 minutes na yun puwede ka ng mag-ano dun, eh, magpa-check dun, eh, puwede ka ng magpa-reflection. So, hindi mo dapat sayangin yun. So, kailangan you have to be consistent sa instruction. Ang word of the day natin ngayon is ano, consistent, I mean, kailangan consistent ka lang lagi as a teacher and the way you provide them with the instruction and the rules that you want them to do inside your class. Okay, sir. Thank you. Thank you again. Ayun na. Ito na po yung last set of questions, sir. Sure. Makakahinga na tayo. Okay, for the first one. Okay. What practices do you believe pre-service teachers should establish early to ensure and maintain a well-managed classroom? Okay. Okay. I think siguro, when you become a pre-service teacher, to you have to what they call this, learn how to sympathize with the students. Kasi kung naiintindihan mo yung mga bata sa mga sitwasyon, like kung ano yung mga ginagawa nila, mas madali na lang yung pag-manage mo ng classroom and also yung lesson. Kasi first of all, ang paggawa natin ng lesson plan is ano yan, eh, parang ideal lang yan, eh. Kumbaga hindi mo talaga yun yung makukuha or maa-attain mo sa classroom. Kailangan mong maging, let's say, i-place mo yung sarili mo sa mga bata. Maintindihan ba nila 'to or hindi? So, kung hindi nila maintindihan, then 'wag mo isama yun sa lesson mo. Maging simple ka lang. Maging simple ka lang sa pagdi-discuss mo sa kanila. Kung maiintindihan nila yung bagay na 'to, kahit malalim, go for it, 'di ba? Kasi first of all, kapag nagtuturo ka, hindi na yan about sa'yo lagi. It's about the students. It's about the students na kumbaga, hindi ka na ano yan, eh, hindi na yan parang hindi hindi na ikaw yung main character diyan sa classroom na yan, yung students na yan. Ikaw na yung mga students na yan, sila dapat lagi yung bida. Kaya nga sa 21st century is ano na, eh, yung teacher hindi na dapat yan ano, eh, teacher-centered, 'di ba? Ano na dapat, student-centered. Kasi nga hindi na kasi tayo bida dito, facilitator na lang tayo. So, intindihin mo yung mga bata, ano yung mga needs nila, interest, then adapt with it, 'di ba? Especially kapag gumagawa ka ng lesson plan. Lesson plan is a guide, 'di ba? Lesson plan is a guide. Nandun nakalagay yung mga ideal na gagawin mo. The word ideal, ibig sabihin, hindi mo parang ano, let's say, hindi posibleng I mean, hindi posible, what do you call this? Hindi 100% sure na magagawa mo. Kaya kailangan kapag gagawa ng isang bagay or kapag magtuturo, think about them. Think about them. Kung maintindihan nila, first of all, para naman sa kanila lahat yun. Yung tinuturo mo, whatever. All right, sir. Thank you. So, tara na. Let's move on for our next question. Which classroom management practices have you found most effective during your teaching experiences? Okay. Classroom management, have you found it? I think siguro yung ano nga, yung sa pag-i-impose ng mnemonic device. Actually, yun lang talaga yung binibigay ko sa mga bata, yung mnemonic device na yun. Kaya kapag tinanong mo sa kanila, ano yung mnemonic device? Yung parang alam na nila kung ano ibig sabihin ng mnemonic. Ibig sabihin, yung parang a shortcut, something that ano, maiintindihan nila kagad with a what do you call this? With a simpler, with an alternative word for that. Kumbaga, ayun lang. Yun yung ano nila, wait lang, nabablangko ko. Classroom management. Ayun nga, isang mnemonic device o classroom rules, so yun yung tingin ko effective. Even sa mga ano, kaklase ko ngayon sa college. Actually kilala nila ako sa ano, hindi naman sa binubuhat ko yung bangko ko. Ang ano ko talaga is ano, eh, yung pagbibigay ng mga mnemonics, especially sa mga mahihirap na ano, bagay, mga mahihirap na bagay, mahihirap na concept. Ginagawa ko
ginagawa ko yung best ko para makagawa ng mnemonic para sa kanila, para madali nila makabisado. And gano'n din yung in-apply ko sa classroom rules ko, mnemonic para mabilis maintindihan. And ayun, fortunately nasundan naman nila yon. And also, aside sa mnemonic is I think yung yung what they call this, naging ano ko sa ayun, natuto ako mag-ano sa springboard. Like sa motivation ko, springboard lagi yun. Natutuhan ko yun sa ano ko, sa city ko. Like nung before hindi ko alam talaga ibig sabihin ng springboard, something like that. At parang yung springboard, ano yung may board na ganyan? Hindi ko talaga alam. So parang ayun lang pala, yung parang from the word itself, spring, iko-connect mo yung motivation mo sa lesson. Ayun yung hindi mawawala para sa management ko sa kanila. Sa all throughout na pagtuturo ko, nung natutunan ko yung springboard, hindi na nawala yun. And natutuwa nga ako kasi kapag mag naging successful or let's say natuwa sila sa springboard ko sa motivation, consistent na sila, na ano na, participative na sila sa lesson and also the activity after the lesson. So, ayun lang, springboard sa motivation and yung sa ano, mnemonic device sa classroom management. And also pala, um yung kapag what do you call this, kapag meron kang ano, napapansin na mga lapses sa everyday session mo. Like for example, kapag magpapa-activity ka, may mga body kasi yan, may mga body. So hindi yan lagi nasa upuan nila. So kailangan mo ilagay sa classroom management mo or sa let's say, what they call this? Oh yeah, classroom management mo yung mga nakikita mo. Like for example, okay, before you sit down, make sure you're in your proper seats. Make sure to pick up the trashes on the ground and arrange your chairs properly. Yung idea na papupuntahin mo sila sa proper seats nila, hindi ko yun naisip dati. Kasi nga, di ba sa college naman kahit ano naman tayo, kahit anong upuan tayo dyan. So hindi ko siya inadapt sa lesson plan ko dati. But nung napansin ko na parang ang hassle pala kapag papupuntahin mo pa sila sa proper seats, 'di ba? Kapag magpapagawa ka ng activity. So ang maganda is ilagay mo na siya prior ka magbigay prior sa lesson proper mo. So umpisa talaga, umpisang-umpisa. Make sure to go to your proper seats. Tatakutin mo na lang sila na, "Oh, secretary ilista mo yung mga ano, yung mga wala sa upuan maminusan natin." Ayun, 'di ba? Yung parang abrupt instance nagiging ano siya, nagiging part siya ng lesson plan mo and nagiging ano na rin siya, what do you call this, natural, what do you call this, natural or let's say default na siya dun sa lesson room, hindi na siya mawawala. Kaya kapag nandun ako sa nagtuturo ako, 'pag sinabi ko na yun, nasa upuan na sila. Nasa upuan na kaagad sila lahat. Ayun, kaya natutuwa ako kapag gano'n. Okay, sir. Thank you. For our next, uh, what classroom management techniques have you observed from mentors or experienced teachers that you have applied in your own teaching? Okay. Ayan, techniques talaga 'no. Ayun nga, ang dami ko talaga natutunan dun sa city, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ko sa city ko. Ang dami kong natutunan sa kanya, lalo na I mean, disregard ko na yung idea ng classroom management, ang pinaka-classroom management ko talaga diyan is ano, yung parang instruction talaga, yung sa instruction and yung sa rules. Kaya nung unang araw, pina-orient lang talaga niya ako. Orient mo yung mga bata kung paano ka magtuturo sa kanila. So with that, napakadali na lang yung succeeding days namin kasi alam na nila yung classroom rules ko and paano ko sila ima-manage. So gano'n. And yung mga natutunan ko naman sa city ko, yun nga, yung sa Springboard, laking tulong nun. And also is yung paano mo yung strategy mo sa mga bata. Like for example, kapag
may maingay nakikita ka, sasabihin mo sa kanila na I mean, ang una ko kasing ano, ang classroom management ko sa kanila is that 'pag isa kang palakpak 'pag isa ay, isang palakpak, hindi. Kapag nakasarado yung kamay ko, ibig sabihin dapat tumahimik na sila. Nung inobserve ako ng CT ko, napansin niya parang hindi daw nakikinig sa'kin yung mga bata. Paanong hindi makikinig? Hindi kasi nila nakikita yung kamay ko. So, tinuro niya sa'kin is pumalakpak ako. Pumalakpak na isa, clap, then pakita. However, hindi rin siya naging effective. So parang ang nangyari sa'kin, sabi ko, "Hala, parang ano naman 'to, parang failed yung ano ko, yung tinuro kong yung classroom management ko sa kanila." Ginawa ko, nung na-realize ko na meron na pala silang definite na ano, na parang what they call this, na-condition na pala sila dun sa number 1, 2, 3, yung tataas nila yung kamay. So nung na-realize ko yun, napansin ko yun, yun na lang ginagawa ko lagi 'no, okey 1, okey walang nagtataas ha, 1 pa rin, 1, 1, 1. So 2, 3, ayun inadapt ko lang siya. Hindi ko siya pinauso, inadapt ko lang talaga siya. Kaya kailangan as a PST observant ka rin. Observant o let's say dapat maging observant ka sa mga paligid mo, dapat aware ka kung ano yung mga alam ng bata, 'wag mo na gawing komplikado. Be simple, adapt it, yun lang. Okay, sir. Thank you. Ayun na, meron po tayong last 2 question which is mabilis na lang po siya, no? Sure. So, sir, what factors do you think make a classroom management strategy effective or ineffective in different classroom settings? Bali, sir, hatiin natin siya. Una muna, sir, ano yung classroom management strategy na effective in different classroom settings? Yun muna, sir. Okay, effective na sir, effective na ano. Yes po. Ayun, siguro ang ano, kailangan para maging effective ang isang strategy is dapat ano siya, what factors do ayun, simple but consistent. I mean, simple yet consistent. Yun dapat yung tatandaan mo kapag gagawa ka ng isang strategy. Kasi kapag komplikado yan, consistent ka, komplikado naman, mahirap yan. I-explain and i-expound mo pa sa kanila lagi-lagi, 'di ba? Kasi nga komplikado. So, kailangan kapag gagawa ka ng technique or strategy, you have to be simple. Simple lang, 'di ba? Simple yung kaya nilang maintindihan within, let's say, within minutes lang, 'di ba? Hindi hindi sila malilito kapag sinabi mo, "Okey, ganito yung gawin ninyo, ganito, ganyan." Hindi sila malilito. And what more pa kung consistent 'yun. Simple na nga, consistent pa, 'di ba? Tuloy-tuloy 'yun. Mas madaling i-apply yung management na gano'n, yung classroom management na 'yun. Simple lang, then consistent. So, ayun naman, kung sa ineffective naman, of course, hindi naman na tayo malilito diyan. Kabaliktaran lang, kung komplikado ka ta's hindi ka consistent, then mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap ka mag-impose ng rules dun or let's say kung anong management na gagawin mo sa kanila. Kaya kaya dapat kapag ano, what they call this, 'pag gagawa ka ng strategy, simple and effective. Simple, effective, yeah, I mean simple and consistent, 'yun lang gagawin mo. Para hindi siya maging ineffective, 'wag kang maging komplikado, 'wag kang komplikado. First of all, iakma mo yung mga gagawin mo sa grade level ng mga bata, 'di ba? Kasi kung gagawin mong komplikado 'yan, ano ka pa as a teacher, 'di ba? Ano ka pa as a teacher? First of all, dapat yung teacher pinapaintindi mo yung mga pinapagawa mo sa mga bata and also yung paano mo sila kakausapin. You have to go down, nasa baba ba sila? Basta kailangan mo adapt sila, 'di ba? First of all, hindi ka bida, gano'n. Alright, sir. Thank you. Ayan. So, yan, sir. Makakahinga na tayo because this is the last question. What advice would you give to other pre-service teachers to help them develop and strengthen their classroom management skills? Ayan.
Ay, so sorry kung ano na, 45 minutes na tayo dito. Go lang sir, Ayan, no problem. ayan. I think it's a kind of no-brainer kung iibahin ko pa yung sagot ko, eh, 'no? Siguro ang magiging advice ko na lang sa magiging pre-service teacher in the future is dapat ano ka, um, you you learn how to sympathize sa mga bata, you learn how to be simple yet consistent, and also you learn how to hear your city's advice, 'di ba? Kasi first of all, sila yung may experience, 'di ba? Yung mga seasoned teachers na 'yan, mukha lang silang mga petiks-petiks pero maraming experience 'yan. Marami kang makukuha. So, kailangan 'pag pre-service teachers ka, parang sponge ka, 'di ba? Sponge. Kailangan i-adapt mo kung ano yung makukuha mo hangga't maaari. Hindi hindi ikaw yung mag-i-initiate para sa hindi sila yung mag-i-initiate para sa'yo, ikaw dapat yun. So, kailangan i-adapt mo yun, i-adapt mo lang lahat ng mga nakukuha mo. And with that, madali mo lang masa-strengthen yung classroom management skills na yan. Kaya nga, sa nakalagay doon sa memorandum ba natin na 3 3 years above yung experiences dapat ng mga city. Kasi nga, sa 3 years na yon na experience nila or above, may mga ano na yan, may mga um, alam na yan, and may mga ano na sila, parang what they call this, marami kang makukuha ang ideas doon, 'di ba? Kasi first of all, magkaiba yung natututuhan mo sa classroom sa college at sa natututuhan mo from your city's experience, 'di ba? So magkaiba 'yun. Kasi sa city's experience na 'yan, dun mo malalaman na, ganito pala yung ginagawa. Bakit hindi ko 'to natutunan nung nasa college ako? Kasi hindi mo talaga siya matututuhan kasi nga based siya sa experience, percent experience ng city. So kailangan 'pag pre-service ka, anak, kailangan mo maging sponge. Huwag naman maging sip-sip, wag kang gano'n. Sip-sip to the point na ia-adapt mo yung mga natututuhan mo sa paligid mo. 'Pag marunong kang marunong kang umadapt sa gano'n, easy na lang yung ano mo, classroom management skills mo. Basic na lang 'yan. And also, gusto ko lang paalala, dapat ikaw lang mag-i-initiate, hindi yung city mo. First of all, ikaw yung mini-mentor, hindi sila, 'di ba? Ikaw kailangan mong mag-ano, kailangan mong mag-ano, what they call this, maghingi ng tulong if sa tingin mo nahihirapan ka, hingi ka lang ng tulong, huwag kang matakot. Kasi first of all, part 'yun ng pagiging PST mo. Wala ka pang experience, kumakalap ka pa lang. Then 'pag nakakalap ka, classroom management will be easy for you. 'Yun na lang. Okay sir, thank you for, meron tayong isang enrichment question sir, no? Lasa talaga. So, Go. from overall sir, sa tingin mo, ano yung natulong ng Tarabasa sir for you as a pre-service teacher? Oh, thank you for that. It's a very good question. I think siguro to handle a real student, 'di ba? Kasi yung simulation na ginagawa natin sa college, ano yun parang hindi naman yan mga tunay na estudyante mo Parang gagawin niya, alam na nila yung mga ginagawa mo alam na nila yung mga nuances mo. So, magkaiba yun. So, nung na-expose ako dun sa Tarabasa, dun ko na-realize na, ay, iba pala yung environment dito. As a teacher, kailangan mong umadapt. As a teacher, kailangan mong mag-adjust, maging flexible nga kumbaga. Kasi nga kung hindi ka maging flexible, hindi ka hindi ka mag-e-exert ng effort to that, wala ka, hindi ka effective teacher. You have to remember, an effective teacher must be flexible, must think of their students, and also, you know, mm, humble lang, 'di ba? Kasi 'pag humble ka as a teacher, hindi ka ano, hindi mo tinitingnan yung sarili mong mataas, 'di ba, mataas sa co-teachers mo, co-STs mo, hindi ka
hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Kumbaga uma-adapt ka lang din. Tinitingnan mo yung sarili mo na learner lang din. Learner lang din na natututo sa mga bata and also sa environment kung saan siya expose. So ayun, ang kinaibahan lang is totoong estudyante na sila. So with that, you have to adapt with them. Adapt, yun lang. Sir, thank you po, Sir Jerome. Sir, thank you po, Sir Sure. Jerome, for the Sure, time. sir. Thank you, Magpo-photo op pa ba sir. tayo? Hindi, joke lang. May merienda to ah. Dapat may merienda to ah. Eme lang. Dahil dyan, another question. Ay, grabe. Sir, may tanong si John. Sir, single ka pa ba? Hello? Ay, first of all, eme. Hindi, joke lang. Siyempre, ano tayo? Ang priority natin is yung mga bata. Eme. Sir, crush ka daw ni John. Ay, grabe. Akala ko ba si sir? Thank you, sir. Thank you so much. Go lang. Anong thank you? Ano to, merienda. The joke lang. Bye po. Thank you. Thank you so much. Sana worth it yung mga sinagot ko. Sir, crush ka daw ni Jermel. Crush din kita, sir. Bye. Sige na, sige. After lunch. Thank you, sir. After lunch.